Magandang araw sa inyong lahat, mga kabayan. Isang mainit na balita ang bumulaga sa atin ngayon. Lumalabas na mukhang di matutuloy ang pinaplano nilang impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayon sa mga ulat, palpak ang nasabing plano at nabigo silang makakuha ng sapat na suporta. Ito ay matapos ang matinding haka-haka at mga pahayag mula sa iba't ibang panig. Sa kabilang banda, di mapigilan ang tawa ng marami sa reaksyon ni dating Education Secretary Armin Luistro na tila iyak tawa na lang sa naging resulta. Ano kaya ang susunod na hakbang ng mga kritiko? Manatili kayong nakatutok para sa mga susunod na kaganapan. Ito ang inyong tagapagbalita, nag-ulat. Quorum ba? Kung may quorum, pwede tayong magbotohan. Kung walang quorum, maghihintay yun hanggat magkaroon ng quorum. Ang latest ko, meron ng 106. In fact, ang pinagsasabi, baka umabot ng 200. No? Tingnan natin kung anong mangyayari kasi mahaba pa naman, meron pang 4 na araw bago ng Lunes. Pero nagpadala na ng nakalendar na yan kung titingnan niyo yung website ng Kongreso at na-distribute na ang kopya ng committee report sa lahat ng miyembro. Opo, at meron pong mga pahayag si Congressman Pulong at ganun din po si Senadora Amy Marcos patungkol doon sa pagpipressure, yung sinasabi kung hindi pipirma, mawawalan ng pondo o proyekto sa kanyang lugar o di kaya ay hahanapan ng kaso sa ombudsman. Sa inyo pong pagkakalam, sa inyo pong mga naririnig, gaano ito katotoo po, Prof? So, totoo yun, Admar. May iba't ibang combination of offers. Ang alam ko, merong yung FLR for later release na prenomiso ng impeachment one, mukhang unti-unting linalabas. No? Again, hindi siguro kailangan nating itama, hindi pwedeng pirma sa committee report. Talaga magbobotohan sa plenaryo. So, yung iba kasi ang gusto pumirma tapos absent sila sa Lunes. So, hindi makakount yung botong yon, no? At lalo magkakaroon ng problema sa quorum. Diyan sa pinapakita nyo, ewan ko kung ito yan linggong ito, pero mula Lunes hanggang ngayon, Miyerkules, makikita mo napakakonti ang tao sa plenaryo. So, hindi ko alam kung yan ay hudyat ng mga mangyayari. Ang balita ko lamang, marami magkakasakit sa Lunes. Nako. Uy, ano kaya, hindi naman po siguro hantavirus ang dahilan. Nako, maraming magkakasakit daw sa... Hindi, tayo naman ho kung sakaling umakyat yan sa Senado, yung impeachment na yan, tayo ay naniniwala na imbis na matanggal si BP Sara, lalo lang magiging kasangkapan yung impeachment na yan para manalo siya sa 2028. Nakananto ka, yung ibang mga gustong maging presidente, pumupustura pa lang ho. Diba? Ano pa lang kumbaga wala pa, hindi pa sila hindi pa sila nag-anunsyo. Wala pang hindi pa sila tanggap ng sambayan ng Pilipino. Itong si BP Sara, nangangampanya na dyan sa Senado. Tingnan nyo na lang mga kababayan. Doon ika nga itong House of Representatives, yung Injustice Committee, ilinabas na ho nila lahat. Ika nga lahat ng barahan nila, ilinatag na nila sa lamesa. Ngayon, pag umabot yan sa Senado, abangan ho natin ang sagot ni BP Sara. Isa-isahin niya ho yan. Tayo nakakasiguro dito, kung sakaling impeach siya dyan, yung mga senador na mag-i-impeach sa kanya, napakalaki yung sampal sa pagmumukha nila pagka narinig nila ang mga paliwanag ng depensa ng kampo nitong si BP Sara. Ako po. Kasakit. Pero, Prof, sa tingin nyo po, kung talagang legit na may mga ganitong mga information patungkol sa sinabi ni Congressman Pulong at ni Senadora Amy,
meron pang isang maari bang ikonsidera din nila na maari ding hindi umusad yung impeachment laban sa pangalawang pangulo tapos boboto pa sila, mareresbakan talaga sila, lalo na ng mga supporter ng pangalawang pangulo. Kasi nga inaantay pa yung magiging desisyon din ng Korte Suprema na marami din silang mga punto doon na sinasabing mga pagkakamali during sa proseso ng impeachment. Tama yan, Admar, pero ang paniwala ko, ang House decided na i-elevate kahit may mga problema. Pero i-emphasize natin yung sinabi ni Senator Ping Lacson, no? Yung forthwith na sinabi ni Senate President, ang meaning niya the following day, mukhang hindi magkakatotoo dahil sinabi ni Senator Lacson na may mga pending issues pa sa Supreme Court, hindi sila pwede mag-convene, tapos may pahaging pa siya na magre-recess muna daw sila. So makikita mo yung reaction ng Senado sa mangyayari, hindi maipapasa sa kanila ng malinis dahil question si Madriaga, question ng AMLAC, maraming question ang parte ng Vice Presidente at yun legitimate course of action. Kahit yung COA yung mga findings ng COA, hindi pa naman umaabot sa Supreme Court, hindi pa sila nag-a-appeal. So kumbaga, hindi pa stable lahat ang magiging basihan ng impeachment court. So telling yon, telling rin yon na nasa Constitution na may 60-day ang House from the time na refer sa committee to come up with the decision at may 60 days ang Senado as an impeachment court. So yun ay mga bagay-bagay na kailangan nilang itingnan kasi malapit na naman mag-recess. Yung tinatawag na Sine adjournment ay naandyan na by June. So technically, yung session days will be cut. I don't know how they will conform with the 60-day requirement ng saligang batas. Kasi pag binilang mo yung 60 session days, tumama na yun sa calendar ng Kongreso. Opo. Ma'am, dito naman po sa issue po ng mga lipatan na po ng mga partido, ano po ang mga indikasyon po dito? Ano po yung mensaheng maaring makuha natin na ukol po dito? Lalo na alam natin yung lakas, malakas yan. No? Lalo na po ng pagkapanalo, maraming nagsilipatan dyan. Pero mula lakas, which is ang sumusuporta din sa kasalukuyang administrasyon, marami din daw po na nagsilipatan sa NUP at sa PFP, which is yan yung naging partido ng Pangulo. Admar, tama yun. May lumipat sa NUP at ang NUP ngayon, instead na conscience vote, merong 30 members nila ang boboto para sa impeachment. Doon sa PFP, bago pa yung committee report sa impeachment, naglipatan na dyan. No? So makikita mo ang nawawalan ngayon ay ang lakas. Ang NPC, buo pa yan. Ang nasyonalista, buo pa. Ang PDP, ilan lang, pero wala namang movement. So makikita mo yung movement towards those political parties backed by either the president's son, or an oligarch na doon pumupunta. Sa tingin ko yun ay ang kanilang post-impeachment scenario dahil kailangan nila ng proteksyon. Opo. Dito naman po sa mga mambabatas, mga kongresista sa bahagi po ng Mindanao, nakikita nyo rin po ba na may magiging kaibahan sa nakalipas na botohan sa impeachment sa kasalukuyan? Kasi kung pagbabasahin yung mga surveys po sa inyo, sa publiko, sa iba pang mga survey, talagang overwhelming yung suporta pa rin sa pangalawang Pangulo dyan po sa Mindanao. Sama na rin siguro natin yung Visayas po. Prof, maaari ba nilang tingnan din ang mga mababatas na ito at may konsidera yung kanilang mga boto?
Yung sa Cebu particular, no, kasi maaga pala nagsasabi sila na they will vote as one block, no, yung province of Cebu, not to support the impeachment. We will see if it holds true. Yung Mindanao, mahirap mong solid dyan, not unless talaga nakikinig sa pulso ng bayan, dahil ang Mindanao talagang bloke yan ng Vice Presidente. So, maa-isolate yung boboto for the impeachment sa Mindanao. At pag na-isolate yun, napakalaking problema yan sa 2028. Ganon din yung siguro dun sa ibang lugar, kasi talagang ang tinatanong na ng taong bayan, kami ba'y kinonsulta nyo bago kayo bumoto? Kasi tatandaan natin, may mandato ang Vice Presidente na 32 million. Hindi yung basta-basta. Kasi that is the highest in the history of electoral politics in the country, the highest for a Vice President. So, hindi ko maintindihan kung bakit hindi bumabalik ang mga kongresista sa kanilang mga distrito para sumangguni. Kasi napakahalaga yung dala-dala mo ang basbas ng iyong mandato sa usaping ito. Hindi ka nang bumoboto dahil sa interes mo, pero bumoboto ka sa interes ng iyong constituents. Opo, ma'am, si MJ po ito. Actually, may congressman, ma'am, na naggawa ng ganon. Si Congressman Dale Corvera ng Agusan del Norte. Kanya raw pong, kahit nung first batch ng impeachment last year, kinonsulta niya raw po yung kanya mga constituents at sabi, ayaw namin sa impeachment. Kaya yun yung ginawa niya, inassert niya doon sa plenary, ma'am. Oo. Balitaan ko yan at consistent siya at nagagalak ako dahil hindi naman siya kilalang politiko pero tumayo para sa kanyang constituent. Dapat gano'n ang maging desisyon, hindi yung desisyon ng pang-personal. Kasi at the end of the day, haharap ka sa constituent mo at i-explain mo bakit ka bumoto for the impeachment of Duterte, no? Kasi kailangan ang desisyon, ang mindset ng politiko, nanalo ba si Vice Presidente dito sa distrito ko? Kung nanalo at tiningnan mo yung record, bababa ako sa aking constituent at tatanungin ko. Let's say, nanalo si Vice President overwhelmingly sa distrito mo. You will go against that mandate? Mali yun. Kasi ang demokrasya is paglalaban mo yung mandato. Kaya nga ang sinasabi ni Vice Presidente, wala na ako marahil mga kaibigan na politiko, pero kayo na andito pa. So that's a direct signaling, telling to everyone, the mandate of the people is very important, especially on issues like this. Opo, ma'am, meron ako nabasang comment mula po, I think mukhang galing yun sa isang retired judge. Nanawagan siya na huwag daw bigyan ng pagkakataon ng VP Sara na madiskaril yung kanyang 2028 presidential run. Mas mabuti raw na mag-resign siya ngayon, ipaliwanag sa taong bayan, maintindihan naman daw siya para hindi maharang ng kung sakaling mang matuluyan talaga ng impeachment, yung kanyang pong possible na pagtakbo. Anong masasabi mo doon, ma'am? MJ, yan ay kinonsider sa mga scenarios na napapag-usapan sa kampo ng Vice Presidente. Na ako pabor for resignation. Pero nung narinig ko na sinabi niya na bakit ako magre-resign? Wala akong ginawang masama. Pangalawa, ano na lang sasabihin ng mandato na binigay ng taong bayan sa akin? And then after that meeting, napag-usapan rin na pag nag-resign siya, she will be an ordinary private person. You think this administration will stop persecuting her? Mahirap yon kasi nakita naman natin whole of government approach ang ginagawa nitong administrasyon na ito. So, yung kang ordinaryong tao, pribado, sinisikil ka, yung Vice Presidente na nag-resign, sisikilin rin yan. So, you might as well fight it out. Kaya nga, ang sabi niya, yung prepare for a bloodbath. And I think enough has been said.
about her abilities, about her sanity. I think it's time that she really faces the impeachment court and come what may. Mahirap, pero yun ang paraan para pakita sa taong bayan, wala akong ginawang masama. Opo, tsaka political drama itong mangyayari ngayon, ma'am, pag nagkaroon po ng pagdinig sa Senado, kaugnay po sa impeachment ni VP Sara Duterte. Pero yun naman din talaga ang hiling ng kanyang mga abogado. Very confident, ma'am. Tsaka anong masasabi mo doon, ma'am, sa mga lumalabas po na articles of impeachment laban sa bise? Matibay ba, ma'am? Based po sa inyong analyzation bilang pong political strategist and political analyst. MJ, mahina. Mahina kay Madriaga. Mahina. Oh. On the count of the artwork, the check, the association, Yung mahina sa COA dahil Mahina hindi sa pa naman COA. yung final and executory. At may pinapagawa akong study sa opisina na lumalabas, maraming pending na ano yung ND, I forgot the term, na hindi na babayaran, na hindi nababalik ang pondo. In fact, lumolobo ng lobo yon. Ang pinakamalobo ay sa Office of the President. So, carried from various administration. May right si BP sa Supreme Court. Maling-mali ang SALN at ang AMLAC dahil ang basihan ng AMLAC ay yung SALN ng 2007 hanggang 2026. Hindi impeachable officer ang vice mayor at ang mayor, so dapat ang kinalkula lang doon ay 3 years. Kaya makikita mo yung narrative na gusto nila, may ill-gotten wealth siya kasi magmula vice mayor hanggang vice president, lumaki, nagbalon ang kanyang pag-aari. Pag tinignan mo yung salin, hindi nga nila tinignan yung assets. Ang tinignan lang nila, cash on hand at cash on bank. Tapos, relate na nila sa AMLAC. Ano ang mali dun sa AMLAC? Transactions ang tinignan. Pinoint out na yan ng mga ordinaryong teller at bank managers. Hindi transactions ang tinitingnan mo. Yung end of the day, magkano ang naiiwang pondo sa bangko, no? Mali rin yung doon sa conditional threat, no? May insinuation pa doon na yun ang naratibo nila. She is not fit to be a leader. She is not fit to be president. She is not sane. Imagine coming up with that declaration na based doon sa video, binigay daw sa psychiatric division ng NBI at sinabi she is not fit to govern. I mean, without naming who, without showing the psychiatric record, I mean, these things, sa tingin nila, tanga ang Pilipino. Kaya nga ako nagpapasalamat kahit hindi linalabas ng mainstream media, ng ibang mainstream media, na andyan ang social media. At natutuwa ako sa bawat tapon ng House Justice Committee, ang taong bayan ang nagsasaliksik. Ang taong bayan ang tumitingin. Tama ba ito? Parang mali ito. Diba? So, nakakapagtaka na sa uri ng chairperson ng House Justice Committee, hindi niya yun nakikita. Alam mo, ang nakakapikon pa dyan, she comes up with an opening statement that comes up with conclusions based on speculations. Mahirap naman yun. Abogada siya. Dapat alam niya na ang basihan ng iyong mga sinasabi ay ebidensya. At kung titingnan mo uli, babalik tayo dun sa 2 complaint na nakapasa sa form and substance, wala naman siyang evidence na nakalakip. In fact, dinaan sa ilang clarificatory on probable cause yung evidence. Dapat yun nakalakip. At pag kumuha ka ng kopya, makukuha mo yung kopyang annexes. May isa pa doon, footnote lang. Yung kay Ginoong Trillanes, galing sa isang footnote. Nakita mo naman nag-testify base sa isang footnote sa complaint. So, ang daming mga violations kung titingnan mo based on the Duterte
ruling by the Supreme Court. So kailangan babalik ka ulit doon sa arbiter. Tama ba ito? So hindi ko nakikita na ang Senado ay mag-forthwith na i-hear the following day. Kasi ang dami pang pending issues na kailangang i-resolve bago magkaroon ng trial. Kasi kung nag-trial ka at sa kalagitnaan ng trial, sinabi ng Korte Suprema, hindi ito pwede, ano mangyayari sa trial? Hindi ba katawa-tawa? Mas gusto nyo ang tao lumabas sa kalye at sabihin, ano itong ginagawa nyo? So, siguro doon lumalabas na mahalaga pa rin ang bicameral na legislative kahit maraming taong galit sa Kongreso dahil may counterbalance na mangyayari dun sa ginawa ng House of Representatives. Ma'am, ang pinakamalakas daw na basihan is yung pagbabantaraw ni VP sa presidente. Eh, conditional threat nga yun. Sige nga, ilabas nila kung sino yung may sinasabi sa Nueva Ecija. Dapat ang mga Nueva Ecijanos magalit. Aba, hindi na sila dati capital ng yung assassin, di ba? Nung unang panahon, pag naghahanap ka ng gustong tumira, pupunta ka sa Nueva Ecija. Abay, mahiya naman ho kayo sa Nueva Ecija. Napaka-progresibong probinsya yan. Pero yun ang sinabi ng NBI director natin, wala naman pre-present, no? Lahat base sa sinabi niya. So, mahirap paniwalaan yon at i-contextualize nila bakit nagalit si Vice Presidente. Nagalit siya dahil sobra-sobra na ang pang-aapi at pananapak sa karapatan ng kanyang mga tauhan. Yan ay yung Chief of Staff niya, ni si Attorney Laika Lopez, at yung isa na nag-a-administer ng kanyang confidential fund. Kita naman yan, pakita mo lang yung mga videos niyan. Kasi yung pinakitang videos, yung nagalit siya. Hindi pinakita yung videos na halos hawakan ni Atty. Lopez si Vice President. Hindi pinakita yung video ng tauhan niya na tumaas ang BP, that she had to be rushed to the hospital. Walang konteksto ang pagsasalita ng NBI Director. Nagulat nga ako na ang NBI Director pwede palang mag-witness sa mga ganyan. Opo. Ma'am, speaking of NBI, meron po kasing, alam ko po, nabalitaan po ninyo yung isang sikat na personalidad na nahuli sa entrapment operation. Pero sa Malacanang po, ma'am, BFF daw ni VP at ni PRRD. Ano tingin mo dun, ma'am? Nako. Ay, maling-mali yung sikon. Yan aking BFF, maling-mali siya. Sayang ang printer na colored. Tingnan mo na lang ang videos ng amo mo. So, sayang yung printer. Pambira talaga to si Prof. Malutiga. Lakas mong orat. Yung tao yan ay hindi kasama sa kampo ng Duterte. Ang balita ko, gusto niyang sumali sa kampo ng Duterte. Pero yung nangyari sa kanya, nakakalungkot, pero nandyan na yan, may accusation sa kanya, so dapat harapin niya. At kung totoo yung sinasabi niyang video na 90 minutes, bakit hindi nila ilinabas? Diba? Dapat linabas na yan. Bakit tinatagalan? Diba? So, pagka ang meron ko kayong nakitang 90 minutes sa video na lalabas, anak ng Petrang Garapata, mas bibigat to yung yung akusasyon ng extortion laban dito kay kay Franco Mabanta dyan sa PGM. Paano kung ibang page naman na naglabas, hindi ang kampo ni Franco, di ba? Mas ho yun. Kaya kung meron din man lalabas, ilabas na yan. Hindi dyan sa Peanut Gallery network, di ba? Media network. O sa ibang ipalabas sa iba yan kung meron pang ibang may hawak. Nako, hindi magagamit yan. Pang extort. Sigurado makukulong kayo kung pag nagkataon. Kaya para sa kapakanan na lang ng sambayan ng Pilipino, ilabas nyo na yung mga may lalabas yung mga panahon. Ako naniniwala isang malaking drama na naman ito para maalis ang focus Drama. dyan sa issue ng sino ba ang mastermind. Pangalawa, sa tingin ko, ito ay paraan para ilagay lamang na ang masterminds ay si former speaker at si Congressman Saldico. So abangan natin kung anong mangyayari dyan dahil malaking pera yun.
At iba't ibang version na ang lumalabas. May version na trinetret si Speaker Martin Romualdez, may nagtatanong naman na akala ko ba frozen na ang assets ni Speaker, bakit may pondong ganon? So maraming loose ends dyan sa naratibo na nagulat ang bansa. Pero sa tingin ko, meron niyang political connection. Ma'am, pag nagpa-picture ba, meaning to say close kayo? Hindi, ang dami kayo nagpapapicture. Ako nga, hindi ko kilala yung mga iba. Nagpapapicture dun sa mga politiko. Yun talaga ang kagawian natin. Ngayong may cellphone, lahat gusto meron souvenir Tama siya. naman yan, di ba? Hindi ebidensya yung mga picture na yan. Ako nga, ginawa ko pang profile pic tong si Tatay Digong. Ibig sabihin ba, kaklose niya na ako? Ibig sabihin ba, pinabili niya na ako ng motor? Di ba? Hindi ko ganun gumagana ang mundo. Di ba? Si Madriaga, nagpa-picture lang. Ay, wala man ata silang picture nitong si Tatay Digong. Pero ano yan, dinaig pa ho si Christopher Bongo. No? Hindi close. Mas close yung in-embrace mo. At nag-host ka ng party sa birthday ng taong yun sa bahay mo. Anong ibig sabihin nun? 'Di ba? So, itong si fake news peddler, mahiya naman. Tigilan na yung fake news. Kasi sila ang may advocacy na walang fake news. Paano susunod ang tao kung sila ang fake news? Correct. Opo. Ma'am, bago lang po ulit si Partner Admar, malapit na po ang State of the Nation Address ngayong Oo. pong taon. Ano Sona kayong na, laman ng sona. SONA, ma'am? Nakikita niyo po ba na may mga build-up ng mga lalamanin ng SONA, lalo pat may kaso na ngayon sa Ombudsman, si former Speaker Martin Romualdez? Alam mo, MJ, mahirap ang build-up. Kasi hindi siya pwede magsabi na sana hindi umulan yung panahon na yan. Pero mahirap mong i-claim na walang baha, mahirap mong i-claim na nasolba na ang mahiya naman kayo campaign. Hindi pinalabas ang ICI report, di ba? Natapos ang ICI, tahimik ang lahat. Ang Blue Ribbon, unparliamentary yung ginawa na naglabas ng committee report na partial, naglabas ng committee report na walang majority members na nakapirma. So, nakakapagtaka yun kasi hindi yun ang nakagawian at tradisyon ng Senado. Usually may majority. At kung walang majority, pipilitin mo makakuha ng number. Yan. Bakit minadali is another question. Opo. Ma'am, dito tayo sa mga nababanggit na po na mga pangalan na mga sinasabing posibleng magiging katunggali ni Vice President Sara Duterte. Andyan yung sa survey kamakailan na inilabas, no, yung mga kapangalan, apelidong Tulfo, tapos yung si Secretary Junvic Remulla na laban bawi na ngayon, na nung una ready na siya sa pagkapangulo, baka hindi ready ang mga Pilipino, tapos ngayon parang babalik na naman yata siya sa Cavite. May recent interview din na sa kanya na magka-Cavite daw po. Meron ka namang narinig na maaring solido na magiging katunggali po ng pangalawang Pangulo, lalo na backed by kasalukuyang administration po? Admire siya. Wala akong nakikita pang malakas na merong babangga sa base ni Vice Presidente. Si Vice Presidente, katulad ng dati kong sinabi, meron niyang base vote na 30 to 30. At saka itong si Prof. Malu, pagdating sa mga ganyang klaseng detalye, yung tipong survey, yung pulso ng sambayanan, hindi ho yan naglalaro kasi yung publiko siya di ba? Hindi ho maglalaro yan. Tayo naniniwala dito sa PH Update, kung ika nga humihina ang numero nitong si VP Sara, hindi ho tayo bobolahin niya si Prof. Malu Tiquia. Kasi publiko siya, di ba? Sa bawat interview nitong si Prof. Malu Tiquia, publiko song representa niya. Kaya pagdating sa numero, hindi ho tayo bubulahin yan. Pero pagdating dito sa mga Pulse Asia na yan, tayo walang tiwala dyan. Ano ho yan?
sa lagay na yan, sa 43%, itong si VP Sara at 27% itong si Leni Robredo. Ano na ho yan, magic na yan. Kumbaga binibigyan ng konting buwelo yung mga posibleng makakalaban ni VP Sara. Pero ganun pa rin ho ang resulta. Hindi ko kasi pwedeng out of nowhere biglang magiging 43% itong si Leni Robredo. Tapos itong si VP Sara ay magiging 27%. Kumbaga magbabaliktad. Hindi ho mangyayari yun. Kasi i-questionin ho sila, mababas lang ho yung mga survey na yan pag nagkataon sa social media. Kasi ano ho yan ika nga kumbaga kung ano yung pulso ng sambayan ng Pilipino sa mundo ng social media, kailangan din hong i-consider yun ng mga naglalabas ng survey. Kasi pagka nagkataon, mura ho talaga aabutin nila. Diba? Ngayon, kung itong si VP Sara naman, bagsak sa survey, tapos bigla nilang tinaas, ganun din ho ang mangyayari dyan. Sa ayaw at sa gusto nila, meron hong relasyon yung timpla ng sambayan ng Pilipino pagdating sa social media at yung mga maglalabasan na survey na yan. Hindi man scientifico dahil yan merong mga tanong, merong mga edad, kung sino yung mga kinukuha nila ng survey, anong class, siyang galing class. Pero kahit na humagkaganon, sa ayaw at sa gusto nila, aminan man nila at hindi, merong relasyon yung social media at yan sa yung mga survey na yan na ilinalabas nila. 35%. Yung linabas ng isang polling firm, hindi ako nanghihina doon. Bakit? Kasi makikita mo doon si BC 46, laban kay Tulfo na 46, ang undecided 7. Pagdating mo doon kay Robredo, siya ay 51 at makikita mo si Robredo ay 43 at ang undecided 6. So parehong numero, ang malakas at nakita natin yon, malakas sa Mindanao, sa kanyang Visayas, pag-aawayan ng balance of Luzon, sa kanya ang Class D and E. No? Clearly established ang source ng support ni Vice President. Ngayon, pag hinabaan mo dun sa 6 na pangalan, sinong nabawasan ng support? Sinong nabawasan ng preference? Si Robredo at si Tulfo. Si Vice Presidente ay I think nasa dun sa maramihan, tingnan natin dun sa maramihan she's 43. No? So, ibig sabihin, pag tinali mo yung kay Robredo at kay Tulfo, she will end up an average of 43 against several. Hindi siya ang nawalan ng boto. Ang nawalan si Robredo at si Tulfo. Anong ibig sabihin nun? Malambot pa ang suporta kay Robredo at kay Tulfo. Yan ay nangyari after ng announcement niya, yung survey